yung kaibigan mo, hindi naman ikaw lang. Ginawa mo, piniem mo, nag-text ka. Sama ng ugali mo, pinaparinggan mo ko sa Facebook. Pero ang tao pong successful, ang puso mapayapa. Yan po ang biblical definition po ng success. Number 2, biblical definition naman ng obedience. Paano nasasabi na ang isang tao ay nag-o-obey sa Lord? Sabi po sa Deuteronomy 5:33, you shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you. So number 1 po na pagpapakita, definition, paano sumunod? Walking in all. Sabihin nga natin, lahat. Lahat. Eh, ang iba sa atin, parang nagsa-shopping sa NTUC eh. Eto, pwede to. Eto, hindi. Love the Lord your God. Yes, Lord, I love you. Akin yan. Forgive your enemies. Ay, hindi yan. Give, and it shall be given. Ay, hindi. Marami kaming pangangailangan, Lord. Tabi mo na yan. Pay your tithes, that the storehouse may have food. Ay, hindi yan, Lord. Hindi naman totoo yung tithing na yan. Ano lang. Seek and you shall find. Ask and you shall receive. Akin yan, akin yan. And the peace of God, that passes understanding, shall rule your heart. Akin yan, peace, akin yan. Pinipili kung anong sinusunod. Paano ka magiging successful? Ang sabi po ng biblical definition of obedience, walk in all the ways which the Lord commands. Deuteronomy 5:33, you shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess. Hallelujah. Number 2, definition po, paano mag-obey? Paano mo maipapakita ang pag-obey? Aligning our lives with God's will as presented in His Word. Ina-align natin. Nabubuhay tayo ayon sa katuruan ng Biblia. Nabubuhay tayo ayon sa sinasabi ng Biblia. Romans 12:1-2. I beseech you therefore, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid ko, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Gusto ko pong sandali bigyan ito ng medyo madiin na pagpapaliwanag. How do you present yourselves or your bodies a living sacrifice? Parang alam niyo na yun. Hindi ko po kinukondena yung pong mga may ginagawa sa kanila pong personal na buhay. Pero i-meditate po natin to. Huwag po nating hayaan na yung ating mga sarili ay ipamigay natin sa hindi naman nagmamay-ari sa atin. Paano ka pinagmamay-arian o paano ka nagkakaroon ng, nagbibigay ng karapatan sa ibang tao na hipuin ka o pag-asawa mo? Okay? Kaintindihan tayo doon? Pangalawa na po pwede mong i-present ang iyong body a living sacrifice. Huwag po kayong manamit ng kulang sa tela. Pagka ba may nakakita sa iyo na ang iyong tela ay hanggang dito na, may magsasabi bang lalaki, praise the Lord, sister. O nag-i-imagine, lumalakbay ang utak ng lalaki pag nakakita ng lo and behold. Kulang dito sa harap, kita na yung mayamang dibdib. Tapos maiksing-maiksi dyan. Tapos pagkaharap si pastora, panay ang angat dito, panay ang hila doon. May nangyari sa akin yan, kaharap ko, hila pa baba, hila pa taas. Sabi ko, Neng, magbalabal ka na lang. May iba naman dito, nakabalabal dito. Paglabas dyan sa labas, tanggal ng balabal. Islibiles, sabi ko sa islibiles. Okay lang mo mag-islibiles, huwag lang yung kita na yung kikiling-kiling dito. Na nag-i-imagine ng lalaki, lalo na kapag meron tayong mayamang hinaharap. Ayusin natin ang ating mga presentasyon ng ating sarili.
na ang lalaki na nakatingin sa iyo, dahil karamihan dito kababaihan, ang lalaki na nakatingin sa iyo hindi nag-iisip dahil hindi ka bare. Yung iba po sabi nila, kasi sanay po ako sa ganun. Sanay ka. Pero kung Kristiyano na tayo, pupurihin natin, bibigyan natin ng karangalan ng Diyos. Hindi ko sinasabing itago mo yung ulo mo katulad ng ginagawa ng iba, with all due respect. Hindi totoo yun eh. Ibig sabihin, just carry yourself respectably. May iba po, talaga naman, nung nandito ako noon, bago ako uwi ng Pilipinas, sa Lucky Plaza, hanggang dito po yung kanyang, talaga namang, parang gusto ko nang lapitan na yun. Pwede bang ibaba natin ang konti? Hindi talaga. Verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that. Ang relasyon, maliban sa asawa, hindi na po nananalo. Pero naalala ko po, nung si Cheese Escudero ay, ewan ko kung pang ilang takbo niya, sorry po, ako may mga fans ni Senator Cheese dito. Example ko lang po ito. Nung, ewan ko pangalawa ba niyang takbo bilang senador, na nabalitang nag-live-in na sila noon ni Heart Evangelista, di ba? Meron din ako alam sa artista. Akala ko hindi mananalo. Nanalo. Wala na ngayon. Kaya tinawag na nilang siguradong para fashionable partner. Kasi karamihan hindi na wife or husband. Partner na lang kasi walang kasal. Lalo na po yung iba na talagang walang balak mag-stay dun sa relasyon na yun. Sa isip ng lalaki, ito pang 5 taon ko lang to, pag napagod na ako, hanap naman ako ng iba. Kawawa naman yung babae. At yung babae, mga babae naman, meron ding, teka lang, hindi lahat lalaki ang may mga babae din po na naughty. So tayo po ay huwag makiuso. Amen? Amen. Alala ko, one of my friends, actually, best friend ko, high school, nasa Amerika na sila. Yung mga anak niya, pinalaki niya sa church, pinalaki niya sa katuruan ng Kristiyano. At tinanong sa kanya, Ma'am, bakit hindi namin pwedeng gawin yung ginagawa ng mga classmate namin? At in-explain nila, we belong to Jesus. We belong to God. We are not of this world, although we live in this world. Kung Kristiyano ka, kapag piniga ka, ang lalabas sa iyo, salita ng Diyos, kalooban ng Diyos. Pag tinaktak ang buhay mo, lalabas ang salita ng Diyos, gawain ng Diyos, tuntunin ng Biblia. At nawa, hindi tayo maabutan na pag tinaktak ka na parang lalagyan o sisidlan ang lalabas, chismis, pagtatago sa utang na inutang, paninira sa kapwa, pagnanakaw ng lupa, yung mga ganun, masamang ugali sa mga anak, masamang ugali sa mga kapatid, etc. So, kailangan po nating ayusin na tayo ay maging conformed to God and the Word of God and not to the world. Next po, the blessings of obedience. Number 1, it brings rewards. Kung babasahin natin ng Deuteronomy 28, 1-13, tingnan muna natin ang Deuteronomy 28, verse 1 and 2. It shall come to pass if you diligently obey. Sabihin nga natin, obey. Obey. Lipa lang. 10 naman, obey. Obey. 20 naman, obey. Obey. Deuteronomy 28, verses 1 hanggang 13. Jeremiah 7:23. Sabi dito, this thing I commanded I to them, saying, obey my voice. I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you. Mayroon pong pagpapala, daydayawan ti Apo Diyos. May blessing sa pagsunod. Mayroon pong pagpapala na walang katapusan. Thank you po.
kapag tayo po ay nasa kalooban ng Diyos. Amen? Ibig ba sabihin, pag nasa kalooban, gumagawa ng will ng Lord, sumusunod, hindi na magkakaproblema? Hindi po, magkakaproblema pa rin, pero ang kaibahan mo, sabihan mo ang katabi mo, ang kaibahan mo, kapag Kristiyano ka, kakampi mo si Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kung susundin natin ang boses ng Panginoon, it will be well with us. Kahit may problema at maraming pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay ng nakay Jesus. Laging may galak sa tuwin na. Joshua 1:7 hanggang 8. Joshua 1. Josue 1:7 hanggang 8. Only be strong and very courageous that you may observe to do. Sabihin natin, do. According to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left. That you may prosper. Sabihin natin, that you may prosper. That you may prosper. Turo mo ang iyong kamay sa sarili mo, that I may prosper. I may prosper. I will observe. I will observe. To do. According To the word of God. the word of God. That I may prosper. Upang ako ay magtagumpay. Sandali lang, wala ako nakita. Ako lang nagtuturo eh. Turo sa sarili. Upang ako ay magtagumpay. Susunod ako kay Kristo. Napakalinaw po nun. Verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe. Sabihin natin, observe. Ibig sabihin ng observe dito, gumawa, gawin, sundin. That you may observe to do according to all that is written therein, for then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Hallelujah! Praise God! Walang tagumpay na totoong tagumpay, hiwalay sa salita ng Diyos. Baka akala mo, Neng, bata ka pa, maganda ang trabaho mo, ang amo mo, mabait sa'yo, akala mo, wala nang katapusan yan. Huwag kang